Ang Tinig ng Panalangin ay ang lingguhang serye ng sundalo ng panalangin ng Salt and Light On. Tayo'y magdalanginan, ipapanalangin namin kayo at ipanalangin nyo rin kami. Ama naming Diyos, naway ang kalooban mo lamang ang siyang maghari sa sangkalupaan, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang siyang maging kalooban ko dito sa lupa para lang sa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Nalaman natin sa Gawa, Kabanata 15 na hindi tayo naligtas dahil sa ating mga gawa, kundi tayo'y naligtas dahil sa ating pananampalataya kay Hesukristo na ating Diyos. Dumako naman tayo sa panibagong kabanata na ating tatalakayin at pag-aaralan ngayon. At ito'y patungkol sa Gawa, Kabanata 22. Nagpatuloy si Pablo sa kanyang pagmiministeryo upang ibahagi at sabihin sa lahat na si Hesukristo lamang ang tunay na Diyos. Nakarating siya sa iba't ibang lugar upang ipakalat ang magandang balita ng kaligtasan. Ito ang mga lugar na napuntahan ni Pablo sa kanyang paglalakbay at pagmiministeryo. Naglakbay si Pablo at ang kanyang mga kasama mula sa Kos. Kinabukasan ay dumating sila sa Rodas. Mula doon, nagpatuloy sila sa Patara at sumakay sila ng barko papuntang Phoenicia. Dumaan sila sa tapat ng Cyprus na natatanaw nila sa gawing kaliwa. Nagpatuloy sila papuntang Syria at huminto muna sa Tiro. Mula sa Tiro, nagpatuloy sila ng paglalakbay at nakarating sa Tolemaida at kinabukasan ay nagtuloy sa Cesarea. Hanggang sa nakarating si Pablo sa Jerusalem at malugod silang tinanggap ng mga kapatid sa pananampalataya doon. Tayo kaya? Meron kaya tayong ganitong puso o kagustuhan upang mapalawak ang ministeryo ng Diyos? Kaya ba nating magtiis ng madaming hirap at ialay ang ating mga buhay para kay Hesukristo? Dahil sa kagustuhan ni Pablo na ibahagi ang katotohanan, sinikap niyang lakbayin ang mga lugar sa Asia para sa ikalalawak ng kaharian ng Diyos. Hindi madali ang tinahak ni Pablo sa kanyang pagmiministeryo. Dumaan siya sa maraming paghihirap at pagtitiis. Dinakip siya sa Jerusalem at iniharap sa mga tao. At sa pamamagitan nito, nakapagpatotoo siya patungkol sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay at mga naranasan. Ang lahat ng paghihirap ni Pablo sa pagbabahagi ng magandang balita sa lahat ay hindi nasayang dahil ang lahat ng ito'y nagbunga sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Dumami ang nakakilala at sumampalataya sa Diyos sa panahon nila at magpasa hanggang ngayon. Sa lahat na makakarinig at makakapanood ng programang ito, tayong lahat ay isinugo ng Diyos upang ibahagi sa buong mundo ang magandang balita, anuman ang lahi, lingwahe at kultura. Kaya hindi tayo naiiba kay Pablo. Iisa ang ating misyon at layunin. Yun ay upang sabihin sa lahat, maging sa buong mundo na si Hesukristo lamang ang tunay na Diyos at ang tanging daan sa kaligtasan. Katulad ni Pablo, ialay natin ang ating mga buhay para sa kanyang kaharian. Sikapin nating pangalagaan at palawakin ang kanyang ministeryo. At maging matabang tayo na ibahagi ang magandang balita. Hindi madali ang pagiging Kristiyano dahil kalaban natin ang mundo. Kaya maging matatag tayo sa ating pananampalataya dahil si Jesus ang ating lakas at ang tanging pag-asa sa anumang ating kakaharapin at pagdadaanan sa ating mga buhay. Tayo'y manalangin. O Diyos naming mahabagin at mapagmahal, dakilain ang iyong napakataas na pangalan. Sambahin at purihin ka ng lahat mong nilikha.
Maraming salamat po, O Diyos, dahil kami ay naabot ng iyong pag-ibig at habag, kaya kami ay naligtas. Tulungan mo po ang lahat ng mga kapanood at makakarinig ng programang ito na buksan ang kanilang mga puso at tanggapin ang kaligtasan na nanggagaling sa iyo. Tulungan mo po silang tanggapin ka bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Amen. Samahan niyo ako sa susunod na linggo upang muling pag-aralan ang salita ng Diyos. Ako si Mateo, ang inyong sundalo sa panalangin.